Hello guys, welcome pong muli sa ating channel at narito pong muli ang inyong Agrigabay para turuan kayo ng isang makabuluhang topic sa pagsasaka. And for today's video guys ay gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ba maiwasan yung common na problema sa mga goat racers lalo na ngayong tag-ulan. So ayan, kapag tag-ulan po kasi is kadalasan yung mga pakain natin is basa. And madalas hindi sila nakakalabas yung mga kambing natin. So ayan guys, nagkaroon kami kanina dito ng problema. Yung kapatid nitong ito, si kambing na ito is nagkaroon siya ng bloat guys. So ayan, nagkaroon siya ng bloat. So i-share ko guys kung paano ba siya gamutin, ano yung first aid na pwede nating gawin. Ay, wag mo katin yan. Ano ba yung pwede nating first aid, at saka kung worst scenario is paano natin siya magagamot, kasi ito guys ay nagkukos ng death talaga ng kambing kapag hindi mo alam kung paano siya gagamutin or paano siya i-first aid. So ayan, puntahan natin guys yung nagka-bloat kanina. Ayan. Hello. Eto guys, yung kambing namin kanina na nagka-bloat. Yan, medyo nag-subside na ng konti yung tiyan niya. Pero kanina malaki ito eh. Yan, tsaka yan o, nag-nguya-nguya na siya. So guys, yung bloat pala ay ito yung pag-accumulate ng gas sa kambing. Nagkakaroon siya ng gas gawa ng sa kanyang digestive system. Kapag basa yung mga pinakakain natin, yun, nagkukos siya ng mga bubbles sa loob na nagpo-produce ng gas. Ang mga kambing kasi guys ay hindi umuutot at hindi rin sila masyadong dumidighay. So ayun guys, kapag na-accumulate yon, ang nangyayari is ayun nga, na-accumulate tapos lumalaki itong tiyan nila, nare-restrict ngayon yung paghinga nila tsaka yung sa puso nila, so namamatay sila. So yan guys, ang unang dapat mong gawin guys is painumin mo siya ng mantika. So ayun, kanina pinainom ko siya ng mantika. Kailangan ay 25 ml ang ipainom mong mantika guys. Then pagkatapos mong painumin siya ng mantika, iangat mo yung harapang paa niya, tapos medyo i-massage mo ng konti yung tiyan niya para bumaba yung mantika. So yung mantika guys is nagpe-prevent doon sa mga bubbles na yun para mas lalong dumami. And kapag ngumunguya-nguya na siya, ibig sabihin medyo nakakadighay na siya, kasi naibabalik na niya mula sa tiyan niya, nangunguya na niya ulit galing sa rumen. Yung rumen is part ng digestive tract niya. Kung worst naman guys at hindi na siya makahinga, ang gagawin nyo naman is dito sa so ayan guys, dito sa left side is kung may needle kayo ng bola ng basketball, patalimin nyo siya, then i-disinfect nyo. So ang tamang pag area kung saan mo siya tutusukin guys para mailabas mo yung hangin is dito. So kapain mo yung pinaka ribs, yung last na ribs ng goat, which is ito. Tapos yung pinaka hip bone niya, ayan, so ito yung hip bone mo. Ayan, so ito yung hip bone. So ayan guys, yung pagitan ng dalawa na yan, which is ito, ayan, dito mo siya ipapuncture. Ngayon papuncturein mo siyang gano'n, ayan, dito hanggang sa matarget mo yung rumen, tapos lalabas yung hangin, tapos hayaan mo lang siya. Tapos after yung few minutes, pag medyo nakita mong lumit na yung tiyan niya, ayan, pwede mo tanggalin yung needle. Pero make sure lang na disinfected yan yung needle. So ayun guys, left side dito, ayan. So ayan, okay na ulit si Buddy, ayan. Pero kanina kasi yan, umiiyak-iyak na siya kasi sobrang bloated. So ngayon guys, tingnan mo, ayan, hindi na masyadong bloated yung tiyan niya. Kanina kasi ito, kumbok yun. So ngayon kahit pa paano yan, napantay na siya. Ayan. So yan lang guys, share ko lang para kapag nagkaroon din ng bloat yung kambing nyo,
is ayan, first aidan nyo agad. So ayan, salamat guys, sana may matutunan kayo. God bless.